Let's pray. Yes, oh God, once again, we thank you for this opportunity to come together in your presence, even through online, Panginoon. Nagpapasalamat kami, oh God, dahil sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin para kami po ay makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, and to fellowship with one another with this brethren, Lord, na nagmumula po sa iba't ibang nasyon, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito, and we just submit everything to your hands, oh God. Even myself, oh Lord, I have no power of my own. I have no ability of my own to change your people. But Lord, here I am, humbling myself before you, oh God. Just use me as your instrument, oh Lord, as your mouthpiece, oh God, and allow your words to come out with power and authority to break every chain, oh God, to break everything, oh Lord, na nakabihag po sa bawat isa sa amin, para sa ganon, Panginoon, ang aming paglilingkod ay maging malaya po at makapagbigay kami ng papuri na tunay sa iyo lamang, Panginoon. We thank you, Lord. This is our prayer, O God. Holy Spirit, move in our midst, O Lord, even through online, through airwaves, Panginoon. Kayang-kaya mong kumilos, O God. Salamat po, Panginoon. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Let's all be seated in the presence of God. And good evening po sa ating lahat. Good evening, Asia. I hope and pray that every nation is already represented sa ating Facebook page. Amen. So we thank God for every opportunity na kahit sa online man lang ay magkatipon-tipon tayo, since we are divided by seas and oceans and mountains. Amen. So we praise the Lord, and tonight, sabi ng salita ng Panginoon that one of the signs of the end times, or one of the signs of the near coming of our Lord Jesus Christ is the wars and rumors of wars na nangyayari po sa lahat po ng dako ng daigdig ngayon. So we are not ignorant. Alam po natin kung ano po yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. And Jesus himself said that in this world, we will be experiencing many troubles. Amen? But we praise the Lord because He said in His word also na He has already overcome the world. Binigay na niya sa atin ang katagumpayan. Amen? And so, ang topic po natin sa hapong ito ay sa gabing ito is about how to handle conflicts wisely. Okay? Paano ba natin mahahandle? Paano ba natin i-resolve ang mga conflicts na nangyayari sa ating mga buhay? As I have said a while ago, there are already wars and rumors of wars. No longer rumors, they are already real, na nagkakaroon ng maraming kaguluhan sa ating kapaligiran, and we do not need to go to the Middle East to witness one, because even inside the family ay meron ng kaguluhan. Meron ng war inside the family, kaya nga lumilipad na ang mga kasirola, lumilipad na ang mga baso, lumilipad na ang mga pinggan, kasi yan, mayroon na ring war within the family, merong war within our workplace, maaring sa ating mga workplace, meron na ding mga war, merong hindi pagkakaunawaan, and even in the ministry, hindi po ma-exclude or hindi po exempted ang ating mga gawain sa ating Panginoon. There are sometimes issues, or there are sometimes conflicts, and these are but normal. Normal po ang mga ganitong bagay. It's because we are not yet perfect. Amen? Hindi pa tayo perpekto. Meron pa, nandun pa rin yung sarili nating mga, sarili nating mga kaisipan or sarili nating pamamaraan. Amen? And common ways na ginagawa natin in order to deal with conflicts, whether it be in our families or whether it be in the ministry or in our workplace. Sometimes we deal with it with fighting, nakikipag-quarrel tayo, nakikipag-away tayo in order to defend ourselves or to reason out. Kailangan nating makipag-away. And another thing na ginagawa natin, common na ginagawa natin as people here on earth, we also flee from our conflicts. Tumatakbo tayo or iniiwasan na lang natin or iniiwan na lang natin na unresolved. But then, unresolved conflicts will bring emotional burden.
na nagpapabigat din sa ating mga buhay, nagpapabigat din sa ating mga damdamin. And so, bilang mga Kristiyano, hindi po lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na pati din po tayo ay target ng mga ganitong bagay. I don't like to ask. Ayaw kong magtanong kung sino ba dito ang may kaaway kasi wala namang aamin, di ba? 'Di ba? Sino ba ang matapang na aamin na siya ay may kaaway o kaya siya ay may kinasasamaan ng loob, 'di ba? Syempre, kanya-kanyang tayo. Ayaw nating umamin, ayaw nating magpabisto. But then God knows our hearts. God knows you, God knows me. Amen? Alam niya kung ano ang nasa puso natin. But then God doesn't want us na mamuhay tayo na puro conflict ang ating kapaligiran. Kasi ang hirap kayang maglingkod na ang daming gulo sa kapaligiran natin, di ba? Ang daming mga unresolved issues, ang daming mga bagay na hindi pagkakaunawaan. And the word of the Lord also commands us na we need to be careful. As we live here on earth, we need to be careful how we live, not as unwise, but as wise. So even in our reactions, even in our behaviors, dapat nandun pa rin yung wisdom, nandun pa rin yung pagiging matalino, acting in accordance to the will and ways of the Lord. Amen? So yan po ang titignan natin dahil lahat po ng bagay dito sa mundo na nangyayari sa ating kapaligiran ay nasa Biblia po ang kasagutan. So hindi tayo pwedeng mag-reason out sa Panginoon na sabihin na, Lord, hindi ko kasi alam kung paano ko gagawin. Especially nowadays na very available na po ang salita ng Panginoon. Mag-open ka ng Facebook, ayan, kung gusto nyo ang mga pastors natin from Canada, they have their own page. Pwede kayong doon manood. Kung gusto nyo naman yung mga pastors natin sa Europe, they have their own page also. We have here in Asia. So may kanya-kanyang page na ang bawat isa. And that's good, dahil mas na ipapalaganap natin ang salita ng Diyos. So hindi na po tayo ignorante sa salita ng Panginoon. And we praise the Lord because in every conflict, ang kasagutan po on how we are going to deal with it ay nasa salita po ng Diyos. Amen? So we are going to handle conflicts wisely. And in order to handle it wisely, we need to do it in God's way. Amen? Kung gusto mong maging wise ang pamamaraan mo, kung gusto mo na maging kaaya-aya sa Panginoon, ang pamamaraan ng buhay natin, we need to do it in God's way. And nasa Bible po ang lahat ng kasagutan. So unang-una na pwedeng magandang paraan para ma-handle po natin or ma-resolve po natin ang mga bagay na hindi pagkakaunawaan. Yung mga bagay po na conflict sa ating mga buhay. Maaring ito ay sa pamilya, sa trabaho, or even sa ministry. Mas malala kung sa ministry ang conflict, di ba? Mas mabigat yun. Pero salamat sa Panginoon because God is changing us from glory to glory. At ang una po na gagawin natin in Proverbs chapter 15 verse 1. Let's see Proverbs chapter 15 verse 1. It says there, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Yan. Unang-una po na gagawin natin in order to handle conflict sa ating buhay ay maging maalumanay tayo sa ating pananalita at pagsagot kasi ang maalumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Pero ang harsh word, yung pabalang, okay? Yung pabalang, yung padabog na pagsagot or pasigaw na pagsagot, yan po ay nakakapagpagalit. Kaya instead of resolving your conflict or your issues sa ibang tao, lalong nai-stir up, lalong nag-flare up yung temper ng isa. Amen? Kaya kung gusto mo na humupa ang conflict sa ating mga buhay, ang ating pananalita ay importante po. The way we speak matters. Amen? Why? Because no matter how good your intention is, no matter how good the things that you want to convey, if the way you said it is wrong, then may ibang epekto yan. Kaya kahit na ang ganda-ganda ng motibo mo pa,
para sa isang tao. Pero kung pabalang yung pamamaraan po natin, hindi po na re-resolve yung conflict. Instead, lalong nag-flare up, lalong na i-stir up yung galit sa magkabilang panig. Amen? So yan, matuto po tayo na pag-aralan kung paano na maalumanay tayong sumagot or maalumanay tayong magsalita. Amen? That is biblical. Nakikita natin that a gentle answer turns away wrath. Yan. Kaya kung Kristiyano po tayo po ay mananampalataya, whether we like it or not, kailangang pag-aralan natin ito. Kahit igorota ka man o hindi, or saan ka mang lupalop ng galing sa Pilipinas, pag-aralan nating maging gentle. And gentleness is one fruit of the Holy Spirit of God. Kaya wag nating sabihin na imposible nang magbago ang aking pananalita. Posible po if you are filled with the Holy Spirit of God. Amen? Another thing that we need to do in order to handle conflicts wisely is in Colossians chapter 3 verse 13. Sabi niya dyan, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Magparaya tayo sa ibang tao at magpatawaran. Okay? Forgive one another. Sa inyong mga hinanakit, sa ating mga hinanakit sa bawat isa. At sabi ko nga kanina, hindi natin maiiwasan that sometimes in one day, merong mag-a-arise na mga issues, pero nasa atin kung paano natin i-handle. Kaya nga pinag-aaralan natin ito para we are going to handle it the way God wants it to be handled. Amen? So we need to magparaya. Magparaya ka na lang kung yung issue is sagutan, sinabi niya, sinabi ko, humahaba ang usapan, lalong gumugulo, lalong nagiging complicated. Magparaya ka na lang. O sige na sister, ganun na lang. And then period. And let God be God. Amen? Magparaya na lang tayo and then magpatawaran kung meron tayong hinanakit sa ating kapwa. And we need to be mindful na unforgiveness is unforgivable sin. Okay? Lalo na tayo po na nakakakilala na sa ating Panginoon, dapat po wala na pong puwang yung hinanakit na matagal na ating kinikimkim. Kailangan na po nating iwaksi, kailangan na po nating magpatawad. And kahit pa marami kang handog sa Panginoon, okay? Marami tayong gustong ihandog sa Panginoon, ihandog natin ang ating buhay, ang ating mga pagsamba sa Panginoon, even yung ating mga ikapo at mga handog, mga offerings to the Lord. Pero kung hindi po malinis ang ating mga puso, ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya yan din ang sinasabi niya sa Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Okay, tignan po natin, sabi niya, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gifts. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Yan, we all want to serve the Lord. Amen? Gusto nating maging kaaya-aya sa Panginoon. Gusto nating maglingkod sa Panginoon. Gusto nating ibigay yung best natin sa Panginoon. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kahit na gusto mong maglingkod, gusto mong mag-alay sa Panginoon, yung pinakamagandang alay, kung meron tayong conflict or meron tayong mga hinanakit, meron tayong unresolved issues sa ating mga kapatiran, ano ang sabi ng Panginoon? Iwan mo muna yung iyong handog. Iwan mo muna at bumalik ka sa kapatid mo at ayusin ninyo, be reconciled with each other. Makipagkasundo po tayo sa mga tao na kung saan ay meron tayong hinanakit or meron tayong hindi na pagkasunduan or hindi po na hindi nagkaunawaan. Amen? So, kahit na ang ganda ng handog mo sa Panginoon pala, if there is something in between, nagiging hindrance po yan sa ating mga buhay. Especially if you will come to minister in the altar of God, in the pulpit of the Lord, ay ang hirap kayang mag-minister. Lalo na kung nandun sa banda doon yung kagalit mo, dito ka lagi nakatingin, ma-stiff neck ka na.
Ano? All throughout the service, nandyan ka nakatingin. Ayaw mong tumingin sa banda doon kasi nandun yung kagalit mo o kaya nandun yung may hinanakit ka. So ang hirap kayang maglingkod. Paano kaya tayo maging malaya na maglingkod sa Panginoon? Kahit na sa simpleng pag-EMC, kung there's something, we cannot come into the holy place. We cannot come into the holy ground of the Lord, di ba? Sabi ng Panginoon kay Moses, take off your sandal because the place where you are standing is holy ground. And it's the same into the altar of the Lord. Hindi natin kaya yung holiness ng Panginoon. Maybe papanindigan natin minsan, dahil sa katigasan din ng ulo natin o kaya dahil din sa ego natin or pride natin. Hindi, kunwari wala akong kagalit. But deep inside, you know what is happening inside of us when we are standing na meron po tayong hindi bagay na naresolva. Kaya God wants us to magparaya, bear with each other, and forgive one another. Amen. In order that our offerings to the Lord, not only the offerings na yung tithes and offerings, our offering of worship, our life, ourself, our bodies as a living sacrifice. Kung merong pong unresolved issue, ay hindi po katanggap-tanggap ang ating pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen? So yan po ang ating gagawin. We need to forgive and bear with each other. Another thing, in order to resolve conflicts, is be a peacemaker. Okay? Be a peacemaker. Ano ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 9? Sabi niya dito, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Pinagpala ang mga nagtataguyod ng kapayapaan dahil itinuturing silang anak ng Diyos. Kaya yan po ang isang calling natin, mga kaibigan. Maging peacemaker po tayo. Maging tagapagtaguyod po tayo ng kapayapaan. Hindi po tayo anong tawag nito? Lalong yung maging troublemaker. Hindi po tayo tinawag para maging troublemaker. But then we are called by God to be peacemakers. And when we become one, we are blessed. Pinagpala tayo ng Panginoon. And that is a sign or that is a manifestation or that is a manifestation na tayo po ay mga anak ng Diyos. So kung hindi po tayo tagapagtaguyod ng kapayapaan, kundi tayo po ay tagapagtaguyod ng kaguluhan, alam na hindi ka anak ng Panginoon. Amen? Kasi kung kaguluhan ang tinataguyod natin, we are stirring up trouble or we are planting division, nagtaga-divide tayo. Tayo yung tagahati ng mga tao. Instead na i-unite natin sila, instead na maging agent tayo ng peace, tayo yung nagiging dahilan para magkawatak-watak ang mga anak ng Panginoon. Sasagutin po natin yan sa ating Diyos. Amen? There will always be a consequence to every action that we do while we live here on earth. Amen? So we need to be a peacemaker. Hindi po tayo tagapag-chismis or tagapanira ng ibang tao. Okay? Ano pa ang ating gagawin? In Luke chapter 6 verse 27 and 28. Ano ang sabi niya? But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. And in the next verse, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Kaya ang gagawin natin when there is conflict and people's fingers are all pointing to you and you are being accused falsely. Okay? Maybe you are at a point na parang ikaw lagi ang mali or nasa iyo nakaturo lahat because iiwas ang ibang tao sa responsibility or iiwas ang ibang tao na mapagbintangan. Yan, nakaturo lahat ang daliri sa iyo. But then, ano ang gagawin natin? Love, do good, and pray. Love, do good, bless, and pray for your enemies and those who do you wrong. Mahalin pa rin natin, ipagpatuloy mo na ibigin pa rin, mahalin pa rin ang ating mga kaaway, yung mga umaaway sa'yo, gumawa ka pa rin ng mabuti at pagpalain mo pa rin ang mga tao na ginagawa kang kaaway at yung mga gumagawa ng mga mali sa'yo, yung mga napupuot sa'yo. Meron yung mga tao na allergic ka, di ba? Kahit wala kang ginagawa, allergic ka talaga. Buti sana kung hahatching lang sila. Hindi eh.
sisimangot at saka kung ano-ano ang sasabihin against you. But then, being a Christian, dito din matitesting kung how mature we are. Amen? Maturity does not mean having all the ministries in your hand. Okay? Kasi when I was, nung bata-bata pa ako na nananampalataya sa Panginoon, ang akala kong maturity, kung marami kang ginagawang ministry. Kaya kung kaya mo lahat, oy, mature, akala ko ganun ang maturity. Hindi pala. Ang maturity ay nasusukat kung merong mga pagsubok, merong persecution, merong mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay that's not in favor to us. So, our reaction will depend on the level of our maturity. Kung inaway ka at inaway mo din, pareho lang kayo. Diba? Pero kung inaway tayo at gumawa pa rin tayo ng mabuti, ipinanalangin pa rin natin ang mga napupuot sa atin o nagbibitaw ng sumpa or yung mga taong nagmamalupit sa atin. They may not be hurting us physically, they may not be assaulting us physically, but there is such a thing as character assassination. Sisiraan yung karakter mo, papatayin yung karakter mo. Kaya kahit buhay ka pa, para kang zombie. Patay ka na sa harap nila. Ano? Because yung karakter mo, sinira. Yung karakter natin, pinatay. Okay? And sa pamamagitan ng paninirang puri or pagchichismis. Pero kahit pa maranasan natin ang mga ganitong bagay, the word of the Lord still stands. Nasabi niya doon, love, do good and bless and pray for our enemies and for those who do us wrong. Amen? Another thing that we need to do is in Matthew chapter 18 verse 15. Kung merong mga tao na meron tayong conflict sa kanila or meron tayong hindi pagkakaunawaan, and it comes even after victory. Minsan yun din ang binabantayan natin kasi after ng, lalong-lalo na after ng anniversary, di ba? Hallelujah! Sisigaw lahat! Praise the Lord! We thank God for the victory. Pero pupunta na sa evaluation, ay, ang turuan na, si kasi ganito, ikaw kasi ganito ang kinuha mo, ikaw kasi. So, siraan na after ng victorious anniversary. Ang susunod is magkakatampuhan dahil magkakaturuan. Then, kailangan nating bantayan yan dahil yan po ang ginagawa ng demonyo para sirain ang mga anak ng Panginoon. If we are not guarded, if we are not hindi tayo nakahanda sa trabaho ng demonyo, then maaring magpagamit tayo, maaring maging instrumento tayo ng kasiraan ng bawat isa. Amen? Kaya maging wise po tayo sa ating mga reaksyon, maging wise po tayo sa ating mga pamamaraan at mga behavior. At ang isa pang gagawin natin in order na maayos kaagad ang mga conflict, kasi kung hindi natin aayusin ay magiging foothold yan ng demonyo. So, conflict must be dealt as soon as possible. Kahit ayaw pa ng feelings mo, kahit hindi pa handa ang emotion mo, dahil gusto mo pang patagalin, gusto mo pang ihele yung galit mo o yung sama ng loob mo, ayaw mo pang i-give up. But we need to. Kailangan wag nating patagalin because that will become a foothold of the devil in our heart or in our mind. And yan, maglalaro ang demonyo sa ating mga isip, i-escalate niya ang mga situation. Imbis na very simple lang yung issue, sana nagiging malaki. It's because sinusugsugan ng demonyo sa ating mga isip. Amen? So yan po. So in Matthew chapter 18 verse 15, it says here, if your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. Maaayos ninyo ang inyong gusot if we follow this principle or if we follow this formula of the Lord. Pero kasi ang hirap gawing face to face, ano? Pero saludo tayo sa mga tao na gumagawa nito, that they have the courage. You know, this is real love. When you can confront the ones or the one who offended you face to face at sabihin mo sa kanya, ganito ang ginawa mo kanina, medyo nasaktan ako, or mali yung ginawa mo, it's because danger yan, or hindi yan maganda na ginagawa ng isang tao, so mali yung ginawa mo. Okay? So if we can do that, salute to yourself.
Amen? We praise the Lord for the courage and the boldness dahil yan po ang gusto ng Panginoon. Pero kasi ang nangyayari, ayan, nalaman na ng buong kwarto, hindi pa nalaman ng taong involved. Di ba? So yan din ang gustong baguhin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na bago ang ibang tao, yung tao muna na involve ang pagsasabihan natin. And kung itutuloy natin ang verse na yan, sabi ng Panginoon, kung hindi na resolve at hindi mo siya na win over, hindi siya nagparaya or ayaw niya pa rin, then we bring 2 or 3 witnesses para mag-witness sa mga sasabihin natin. And if ayaw pa rin, we bring it to the church. At kung ayaw pa rin, after all na nasabi na sa kataas-taasan, at ayaw pa rin mag-humble or ayaw pa rin marisolva, hindi pa rin natin ma-resolve, then we treat that brother or sister as an unbeliever. Hindi po ibig sabihin na itatapon po natin o kaya itatakwil natin or ano yung tinatawag nila, itiwalag natin. Oh, we do not tiwalag people in our church. Amen? Hindi po natin yan ginagawa. Okay? So, hindi po natin sila itatapon. Ano ang gagawin natin? We win them over again as an unbeliever. Kagaya ng ginagawa natin sa ating pag-i-evangelize. That we need again to introduce Jesus to them. Amen? Ganyan po ang gusto ng Panginoon para hindi po magkasanga-sanga ang mga kwento. Kaya tignan ninyo, dahil sa maraming mga pinagsabihan natin, imbes na ma-resolve, lalong lumawak ang gulo. It's because may kanya-kanyang version. Diba? May nilalaro na ibubulong mo doon sa first player yung sasabihin mo. And then ipapasa niya sa likod. Habang lumalayo yung salita, nagkakasanga-sanga kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nila, di ba? And that is how it is when we tell things to the people who are not involved. Nagkakasanga-sanga hanggang sa lalong lumaki na yung apoy. Imbis na maliit lang sana ang issue, naging malaki na. But the command of the Lord for us, the solution that God is giving us is to point out their fault privately between the two of you first. Yan ang formula ng ating Panginoon. And we need to love, do good, bless, and pray for those people who are yung ating mga enemies and to those who are doing wrong to us. Amen. Another thing that we need to do is in James chapter 1 verse 19. Tingnan nga po natin ang James chapter 1 verse 19. Ano ang sabi niya dyan? My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, is slow to speak, and is slow to become angry. Ulitin natin yung sequence. Sabi niya, everyone should be quick to listen, is slow to speak, and is slow to become angry. Pero ang nangyayari po mga kapatid, nagiging quick to speak tayo, hindi po quick to listen. Kaya inuna ni Lord na ang quick to listen kasi dapat makinig muna tayo bago tayo magsalita. Amen? Ang problema, hindi pa tapos yung kwento, nakapag-comment ka na ng isang stanza. Diba? Nakapag-comment na tayo, nakapag-type na tayo, hindi mo pa nabasa yung sa Facebook post, Yung first sentence pa lang ang nabasa mo, nagta-type ka na. Hindi mo pa nakita doon sa baba na it's a prank pala. Diba? May mga ganun na ang naeengganyo ka na nagbabasa doon sa akala mo makatotohanan na kwento. Tapos nagagalit din yung emotion mo. Tapos biglang sa baba is, ipasa mo din ito para makaganti ka. Di ba? Have you ever encountered that? Naakala mo true na sobrang pagmumura niya sino bang minumura nito? Binabasa mo, tapos ang last sentence is, ipasa mo din sa iba para makaganti ka. Oh. So, we need to be quick to listen. Hindi po quick to speak. We need to listen first. Makinig po muna tayo, maging handa sa pakikinig at mahinahon sa pananalita at huwag agad magagalit. Yan. Makinig muna tayo. When there are conflicts, kapag one-sided pa lang yung story, huwag ka munang magbigay ng judgment. Pakinggan mo ang both sides. Amen? Ipatawag natin.
Okay, it's okay. Kung nauna yung isa na nag-pour out, okay, you comfort, but then do not give judgment yet. Tawagin mo, hayaan mo na mag-appointment ka. So ang ginagawa po natin as pastors or leaders who are counseling, when kapag may nag-rise up na issue, ang ginagawa po natin is to set an appointment na maghaharap po yung both parties in order, kasi hindi po natin makaklarify ang isang bagay kung naging one-sided lang po ang ating napapakinggan. Amen? So kahit ka-close mo pa yan, bilang isang Kristiyano, we do not show favoritism. Kagaya ng ating Panginoon. Amen? God doesn't show favoritism. Kahit ka-close mo pa yan, kailangan pakinggan mo pa rin yung kahit naka-close mo or very close sa'yo, ang nagsusumbong or nagsasabi, you still need to listen to the other party para maging klaro ang situation. Kasi kung maging, maging aggressive tayo, tapos nakagawa ka ng aksyon, tapos nakapag-desisyon ka na din, tapos na-implement mo yung decision mo, tapos nakapakinggan mo yung kabilang bangir, kabilang sitwasyon ng isang tao, ay mali pala. So, the damage has been done. Paano na natin ibabalik yun? Diba? Kahit mag-sorry man tayo, pero yan, nakasakit din tayo. Kaya para maiwasan yung mga ganong bagay, we need to be quick to listen. We listen first. Do not speak yet. And when we speak, dapat mahinahon. And wag kaagad magagalit. Amen? Kaya nga sinasabi nila that when you do not sin, in your anger, do not sin, sabi ng salita ng Diyos. Huwag ka sanang magkasala sa galit mo kapag galit ka. Kaya nga we advise that when you are angry, do not make a decision. Dahil lang galit ka, di ba? Dahil nagalit ka sa asawa mo dahil hindi mo nakuha yung resibo or breakdown ng ipinadala mo. Tapos galit na galit ka, maghiwalay na lang tayo. Nasabi mo na, pinatulan nila kayo mo. Sige, kunanangay. O di, magsisi ka man, tapos na. O, di ba? So, wag magdi-decide when you are angry. Amen? Wag magta-type. Think before you click. Yan. Kasi ngayon, kahit na dumadaan na lahat sa social media. So before na isulat mo sa social media ang galit mo or inis mo, ay mag-isip-isip ka muna kapatid. Mag-isip-isip po muna tayo, magiging pugad yan ng mga angheles ng demonyo. Amen? Kaya pansinin ninyo, kung pagmumura, kung galit or chismis or kung ano-anong issue ang pinost mo sa Facebook account mo, ay ang daming mga magko-comment, magla-likes, magre-react kahit hindi mo ka-close, kahit yung kamag-anak mong napakalayo, ay magre-react, makikichismis. Kasi yun ang gustong-gusto ng demonyo. Pero kung Bible verse ang inilagay mo, ala nilalangaw. Walang nagre-react, walang nagta-thumbs up. Amen? So we can see the difference. So mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na kahit binura mo kaagad, alam niyo mabilis ang mga taga-screenshot. Huwag ka. Kasi kahit binura mo yung post mo, na-screenshot na, meron ng ebidensya, pang-blackmail sa'yo. Di ba? So mag-ingat po mga kaibigan. Because anger does not produce the righteousness that God desires. That is in James chapter 1 verse 20. Human anger. Ang galit po ay hindi nakakatulong para maging matuwid tayo sa ating Panginoon. Amen? And kahit naman hindi ka sumisigaw or hindi ka naman bumubulyaw, pero yung ngipin mo naman nagngingit-ngit, hindi mo mabuksan ang bibig mo kasi nakaganon yung ngipin mo dahil sa galit. Mali din yun. Amen? So, ganyan po ang gagawin natin. We need to follow the formula of the Lord in order na maging malaya po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Amen? And maging blessing po yung ating mga buhay. Ano pa ang gagawin natin? Never pay back evil for more evil. Yes, that is written in Romans chapter 12, verse 17. Verse 17 and 18. Sabi ng Panginoon, never pay back evil with more evil. Wag mong subalitan, wag mong gantihan ang isang masama ng mas masama. Kasi wala na tayong diferensya sa taong gumawa ng masama sa atin. 'Di ba? What's the difference?
Okay? And we claim to be Christians. Tayo po ay mga Kristiyano. Pero kung ginagantihan natin yung masama na ginawa sa atin ng mas masama pa, mas masama tayo doon sa taong gumawa ng masama sa atin. Amen? So huwag tayong gumanti. Ang gawin natin is magpakabuti pa rin tayo sa lahat. Gawin pa rin natin kung ano ang nakabubuti para sa lahat. In verse 18, ano ang sabi niya? Do all that you can to live in peace with everyone. Kahit na ginawan ka ng masama, let us still desire, let us still make every effort. Sikapin natin na makipamuhay ng mapayapa sa ibang tao, lalong-lalo na sa kapwa natin mga Kristiyano. Amen? Ang hirap naman na nandito tayong lahat, for example, nagpupuri sa Panginoon, pero iba yung pakiramdam mo, maggalit ka sa isang tao, hindi po tayo maging malaya. Amen? Kahit napakaganda ng boses mo, it's not acceptable to the Lord because there is a hindrance in our heart. Amen? So don't worry. Don't worry if people will do evil to us. Wag mong isipin na sino ang maggaganti sa akin? Who will fight for me? I'm being abused o kaya ako ay inaabuso, I'm being betrayed, ano? So sinong maglalaban sa akin? Ako yung naagrabyado. God promise vengeance for the people na nagtitiwala sa kanya. That is in Exodus chapter 14:14. This is what the Lord says to His people, the Israelites. Sabi niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Yes, we need only to be still. Just trust the Lord. Just trust the process. And God will make it happen in favor of you. Amen? Magugulat ka na lang na ipinagtanggol ka ng Panginoon. Magugulat ka na lang na God resolved your issue and yung pagre-resolve ng ating Panginoon sa conflict natin will become a testimony. Something that others will learn from. Amen? So, ganyan po. Huwag po nating isipin na, sino nang magtatanggol, paano ko ipaghihiganti ang nangyayari sa akin, ang ginawa sa akin. The Lord promised that vengeance is His. We do not need to fight. We just need to be still. Ibig sabihin, we just need to trust the process of God. We need to trust God in His ways. Mas magaling si Lord na maningil or makipaglaban para sa atin. And if we read our Bible, makikita natin doon how many times na ipinagtanggol ng Panginoon ang kanyang mga anak. And it's amazing. Nakaka-bless how God protected His people, how God saved His people, how God delivered His people from the hands of the enemy. And until today, that is still what God is doing in our lives, because our God is the same yesterday, today, and forever. Kung nakipaglaban siya para sa mga taong mga nauna sa atin, mga alagad niya noon, makikipaglaban pa rin siya hanggang ngayon. Amen? And the last thing that we need to do, okay, is to get rid of all types of evil behavior and be kind and tender-hearted. Yan po ang bilin ng ating Panginoon. Iwaksi po natin, we get rid of all types of evil behavior that we have. Of course, we are not perfect. Merong mga bagay na lumalabas out of our emotion, out of our own judgment sa isang bagay. Meron na nakakalampas. We are not yet perfect. We are still in the flesh. But the good thing is that when we realize na mali yung ginawa natin, we thank the Lord for the provision na pwede tayong magsisi at magpakumbaba sa Panginoon at aayusin ni Lord ang mga bagay-bagay in our behalf. Amen? Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, sabi niya, get rid of all bitterness, yung mga sama ng loob, rage, galit, or anger, pag-aaway-away or galit, harsh words, pagbubulyaw, mga bad words, pagmumura. Amen?
or very inappropriate words, especially if we are leaders or pastors. We also need to mind our words, maging wise din tayo sa pamamaraan natin na pananalita. Of course, we hold authority, but God did not give us that authority para iabuso natin. Amen. Sasagutin natin, we will be held accountable to God if we abuse the authority that God has given us. So we need also to choose our words. We need also to do it in a godly way, with compassion, with love pa rin. Kahit na tough yung correction mo, ipaunawa pa rin natin na yan po ay pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi kung wala din namang correction, kung sasabihin natin, sige, hindi na lang ako magko-correct para wala nang conflict. Mali din naman yung ganun. Amen? Because God had entrusted us people na i-correct natin. At kawawa naman yung flock mo. Kawawa naman yung sheep under your care if you do not correct them. Because the Lord said that correction is a sign of Him loving us. And if we do not allow correction or ayaw nating makorek, then we are illegitimate children of God. So of course, kung hindi tayo magko-correct, parang we are encouraging that our people will become illegitimate. Okay? So corrections are God's design. Para sa ganun ay maging maitama po ang ating mga buhay. Kaya kung tayo naman, mga members or mga kahit hindi member, mga co-pastors or mga co-leaders, tayo naman ay kinokorek, we embrace it as God's way of showing that He loves us. Amen? Biblical po ang mga ito, mga kaibigan. Kaya we need to be careful with how we use words. Mag-ingat tayo. Kaya even in our anger, kung alam mong you are at the peak of your anger and you need to say something, think first. Better not open your mouth yet. Huwag mo munang buksan ang bibig mo kung alam mo sa sarili mo na ang pananalita ang weakness mo. You better calm down first in order that whatever you say will still be used to glorify the Lord. Amen? So yan po. So avoid instead, be kind to each other. Maging mabait tayo. Maging maunawain, tender-hearted and forgiving. Mapagpatawad. Yan, naulit-ulit po ang forgiveness. Why? It's very important. Kasi kahit matagal tayong mga Kristiyano, kung hindi po tayo nagpapatawad, even the smallest thing ay hindi natin kayang magpatawad, ay delikado po yan. Yan po ay magiging, it will disqualify us. Unforgiveness will disqualify us to our way or to entering heaven. Amen? And in Proverbs chapter 20 verse 3, ano ang makikita natin? Avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Kaya kung alam mo nang wala ka nang hindi nakikinig din yung isa kahit na ang haba-haba ng usapan at lalong gumugulo ang usapan, ayaw mag-give up. Okay? Ang pag-iwas ay tanda ng karangalan. Pero ang isang hangal, fools, kaya foolishness. If we keep seeking for quarrel, tayo yung tagagawa ng mga bagay para mag-away ang mga tao or magkawatak-watak ang mga tao, we are fool in the sight of God. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan. But for the wise people of God, we want peace. Amen? Kaya, in Hebrews chapter 12 verse 14 to 15, kung bakit po natin pinag-aaralan ang tungkol po sa pagresolba ng mga conflict, kasi kahit sabihin natin na maliit na bagay yan, it may disqualify us to enter the rest of God in heaven. Because it says in Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy, because without holiness, no one will see the Lord. Tingnan ninyo, napagsikapan ninyo na mabuhay ng may mabuting relasyon sa bawat isa at magpakabanal kayo. Kasi kung wala ang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. And holiness ay sinasakop din po yan, po niya ang ating mga reaksyon, ang ating mga behavior. Holiness is not just a word that we claim and say and declare. Holiness is something that we live on.
isinasapamuhay po yan. At makikita po ang kabanalan sa atin even in the way we react, even in the way we speak, even in the way we talk to other people. Amen? At in the last verse, sa last verse po natin, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Tignan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod mula sa biyaya ng Panginoon at huwag hayaang umiral ang samaan ng loob na marami ang madadamay. Kaya ang konting sama ng loob, mga kapatid, kung hindi po yan naagapan, ay magkukos po yan ng trouble to many at trouble din sa'yo. Dahil after all na naglilingkod tayo, after all that we have given our life to the Lord, after all that we have sacrificed many things to God, pero yung konting galit, konting puot, konting sama ng loob na hindi po tayo willing na i-let go at ihingi ng kapatawaran ay isang napakalaking balakid para makamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, matuto po tayo, pag-aralan po natin, conflicts are part of our life. Conflicts are part of our daily life. Kahit gaano natin iwasan ang conflict, meron at merong nangyayari. But we resolve conflicts in the way that God is glorified. Amen? So this is, ito lang po ang aking maibabahagi sa gabing ito at sana po natuto tayong lahat. Sana po ay wag po nating hayaan na merong samaan ng loob na nananatili hanggang ngayon dahil paparating na po ang ating Panginoong Jesus. Amen? So thank you for listening, and before I give back to the MC, let us bow down in prayer. Hallelujah, Jesus. Oh, praise you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming pagbulay-bulayan, Panginoon, na pag-aralan, O God. Lord, we thank you for reminding us, O God, of these little things na akala namin ay simple lang. Maaring iniisip namin ay parang hindi malaking bagay, Panginoon. But you have said in your words that little things, little bitterness, little grudge, O God, mga maliliit na bagay ay mga bagay po na pwedeng maging malaking hadlang sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. And Lord, we humble ourselves before you. You know us, O God. You know what's in our hearts, Lord. You know the content of our minds and our hearts, Panginoon. We lay our life bare before you, O God. Hayaan mo, Panginoon. Hinahayaan ka, Panginoon. Hinahayaan ka namin, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan, O God. Search our hearts, Lord. Search our hearts, O God, and take away any bitterness. Take away any grudge, Panginoon. Take away any hatred, any rage, Lord. Anything, O God, that's not pleasing unto you, O Lord. Father, have your way. Have your way, Holy Spirit. Search our hearts, O God. Search our hearts, Lord, and enable us to let it go, Panginoon. To forgive others of their offense, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, O God. Take away this heart of stone, O Lord, and replace it with a heart of flesh, Panginoon, na kayang-kaya mong, Panginoon, na pamunuan, O God. Give us that heart na teachable, Panginoon. The heart that will submit to you, that will commit to you, that will be devoted to you alone, O God. Salamat, Lord. Thank you for correcting us. Thank you for rebuking us, O God. And thank you for your forgiveness. Thank you for cleansing us, O God, from all the things, Lord, na nasa aming mga puso at buhay. Continue to bless your people now, O God, and fill us with your Holy Spirit. We thank you, O God. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord.